question. Okay. So I'd like to welcome again to our program former Senator Sonny Trillanes. Magandang gabi po and thank you for joining us dito po sa Facts First. Good evening, Christian, at sa ating mga viewers. Okay, tumbukin na natin itong nangyaring shooting incident dyan po sa Senado and yung subsequent na pagtakas. Although sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi raw dapat sabihing escape yung nangyari. Ano po ba tingin nyo rito sa mga sequence of events na ito sa Senado? Alam nyo, classic Cayetano yan. Alam nyo, ito lang, para lang maalala nila kung anong level nito ni Cayetano sa paggagaslight at pagsisinungaling. Di ba pinangakuan yung mga kababayan natin na magbibigay daw siya ng 10,000 pesos bawat isa kung siya ay iboto nila sa pagkasenador. Tapos, nung nanalo na nga siya, wala na. Ni Ainoy, not even anything. No? Ganun ito, tahasang magsinungaling. Nakilala ko yan. Magkasama kami yan. Up close, noong una I was giving him the benefit of the doubt. Nakita ko yan, yung lying to him is as natural and as easy as breathing. No? Kung wala kang asthma. So, ganun. Kaya itong dinisplay niya dito, unang-una itong sa sinasabi niyang wala naman daw valid warrant kaya wala rin naman daw protective custody. Bakit ka nagbigay ng protective custody kung walang valid warrant? Pinakita ko dun sa chief of staff niya yung warrant na nadala ng NBI na inaffirm at kinonfirm ng ICC mismo. Alam nila yon na totoo yan. Tapos sa atin linahanap ng alibay kailangan ng local courts. Walang requirement na kahit saan, not a Supreme Court decision, not a law, walang basis talaga for that. Kailangan lang nila maggawa ng anything. Pero regardless, yung opinion niya, whether he recognizes the ICC warrant or not, is irrelevant. Kasi may batas tayo. Even if you disagree with it, it should still be served. Kasi kay Digo nga ginawa yun sinerve yun wala namang sinabi yung Korte Suprema na mali yung ginawang basihan ng pag-aresto. Kaya yun. Then yung shooting incident, yung ba yung tinanong mo, Christian? Ano tingin niyo ron? Naniniwala ba kayo na talagang merong legit na shooting doon? Kasi ang suspecha ng marami, it was staged para patakasin itong si Bato. Ako, talagang maliwanag na staged yan. Kasi ganito yung situation. Yung hallway na yon, isa yon dire-diretso yun hanggang GSIS. Merong partition siya na pinto. Yung pinto na yon can only be opened from the Senate side. Kasi kung isasara mo yon, hindi makakapasok yung nasa galing sa GSIS. Yung mga NBI nandoon sa GSIS side. Wala sila doon sa Senate side, doon sa Senate perimeter. Alam nila Aplaska na nandoon yung mga NBI. Kaya ngayon, nagbihis sila, nagsinabi niya, andoon sila, yung NBI sa kabila. At tapos, so ngayon, nakita mo from the formation, nagkasad na siya ng barel, tapos yung mga media sumusunod sa kanila, pero pinigil nila yung media. Tapos pumunta sila doon sa may sulok. Then, in just a matter of seconds, biglang nagpaputok na. Kumaga, sila yung nag-instigate. The NBI was not trying to enter the Senate premises. They were not trying to serve a warrant kasi may stand-down order. Kaso nag-initiate sila. Sila nag-instigate noon. Kaya na ngayon, tas biglang nagputukan. Nakita mo yung ginawa niya doon sa media. Hinarang nila, pero hindi nila itinago yung media because they made sure na ma-witness nung media, marinig nung yung putukan to sow chaos and panic doon sa labas. Kasi binobroadcast not only locally but internationally. So nag-sow sila ng chaos para makagain ng sympathy na parang inaapi sila na itong si President Marcos nagmamarsalo na, pinipwersa. Tapos, at the same time, they're hoping to use that, yung incident na yan, na ginawa nila para makakuha sila ng injunction doon sa Korte Suprema. At yung first part na yung sinasabi ko, objective, makagain ng sympathy, tapos pakita na sila yung ino-oppress. Doon sa live stream ni Aimee, sinasabi niya, ito na, sinusugod na kami. Ng kapatid ko, sabi niya, si BBM nag-ano nito, nagutos, ganyan. Then si Alan, sinabi niya, the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari at nangyayari, nakikinig ka lang at pinapanood mo siya sa live stream, parang talagang ginigera na Parang World War III na Pero hindi ganun. It was staged. Sila yung sumugod doon Sila yung pumasok doon. Kaya alam mo, nag-create ito ng international scandal. At alam mo, yun na nga,
Yung mga tao ngayon confused. Pero ngayon, when the dust settled, ngayon tinatanong si Cayetano, sino ba yung umatake sa Senado? Ngayon, nagre-reverse psychology siya, naggalit-galitan siya para hindi siya ma-on the spot. Pero yun ang tanong, sino sumusugod sa inyo? Hindi nga tumawid yung mga NBI agents doon sa premises ng Senado. Kung ganon, hindi ba dapat kasama sa imbestigahan itong si Alan Peter Cayetano dahil meron siyang role dito eh. At siya yung pinagdududahan. For sure, Nakasangkot kasi dito. nagpaalam yun. Nagpaalam yun, Christian. Nag-usap sila. By admission ni General Aplaska, nag-usap sila. Sinabi niya, nandoon yung NBI. Then pumunta siya doon. Tapos nakita mo naka-ready sila mag-live stream. Ganon. Kilala ko yan si Alan. Capable yan siya ng mga ganyang drama, ganyang mga gimmick. Okay, punta tayo kay General Aplaska. Alam niyo, wala sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na mag-engage ka ng law enforcement units. Nagpakilala sa kanya yung NBI eh. Nagpakilala. Tapos, puputukan mo ng warning shot. Tapos nag-create siya ngayon ng senaryo, nakatutok daw yung baril. Paano tututukan ng baril? Eh, nandoon nga sila sa side na yun, kayo yung nagbukas ng pinto eh. Di ba? Hindi naman, hindi naman buo yung hallway na yun. So, pero pinutukan niya. Kaya alam ako yung NBI, kasuhan nila ng attempted homicide itong si Aplaska kasi sila, they were there because they were mandated to protect the premises ng GSIS kasi ni-request sa kanila. And even assuming magsiserve sila ng warrant, it was their duty, legal, order yon. Ito, hindi private army. Yung Sergeant at Arms, ginawang private army nito ni Aplaska eh. Yun nga yung isa sa mga iniisip ko, Senator, no? But parang naging fortress yung Senado at kanlungan ng isang fugitive as far as the ICC is concerned. At yun nga, yung unang encounter, no? Assuming for the sake of argument, talagang nagkaroon ng pag-uusap, di ba? Nakita yung NBI agent do sa other side ng hallway sa GSIS. E nung nagpakilalang NBI agent siya, bakit nagkaputukan? Hindi ba, bakit kailangan humantong sa ganun? Yun isa sa mga basic questions, hindi po ba? Yun na nga, ang bottom line dito, meron sila agenda. Nung ginawa nila ito, may plano sila, appear lang si boboto, then talagang sisibat. So that was their agenda. At ginamit nito ni Bato na talagang shield ito, naghahanap siya ng shield kasi wala siya, no way out siya dito. At kung iniisip niya, mapoproteksyonan siya ng Senado, hindi yan. Kaya nga kita mo, tumakas siya. Because he knows that na at some point, untenable yun. So paano mahahabol si Bato? Kasi essentially cornered na siya sa Senado hindi po ba? Pero nagkaroon ng ganitong scenario, nakatakas. Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Remulla, John Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Alam nyo, silang dalawa, alam nila na may warrant. Alam nila na totoo yung warrant. Pero they never bothered to form tracking teams since November ito. Since November, alam nila yan. Hindi sila nag-form ng tracking teams. Bakit sa tingin nyo hindi ginawa? Kasi ayaw. Dahil? Ganun yun. Ayaw huliin. Ako, naniniwala na ako ngayon. It's very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. Playing both sides, ika nga. Nakita mo naman yung demeanor niya when he was with the Cayetano senators. Di ba? At home siya ron. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan, bakit hindi mo ginagawa? Wala siyang ginagawa pa at up to this point. So sabi ko nga, is either takot siya sa mga Duterte or compromised siya, meaning nag-play both sides na siya, doblik namamangka sa dalawang ilog, or talagang grossly incompetent siya. So pick your poison. Ang pinakang, I think, pwede siya kasing all of the above eh. Lahat? At certain points eh. Oo. Pakyaw naman to. Kasi, Pinakyaw naman. Kaya nga, alam mo, biruin mo kahapon, ando doon siya, sinabi pa niya, I am here to protect Bato. Okay. Sige na. O, bakit yun? Problema yun. Playing both sides yun. Pero, kung pinoproteksyon mo si Bato, nakalusot eh. Paano mo ngayon mapoproteksyonan si Bato? Nakalusot sa'yo. Meron ka bang dinetail sa kanya to protect him? Wala, di ba? So ano yung sinabi niya doon sa press con? Yabang lang? Forma lang? Oh. Tapos yung mga pulis doon sa perimeter ng Senado, why are they there? Di ba? Oh, tapos sinabi niya, andito ako
to secure the Senate, yung mga nasa loob, to protect them. Protect them kanino? Sino bang kalaban niya? NBI? Oh, so ang dami niyang butas dito. Kasi dito rin sa pagbasa ko puro sa nangyari, no? Base rin sa mga sinasabi nito si Alan Peter Cayetano, mukhang ang ginagaslight dito yung NBI. Sila yung ginagawang tampulan ng sisi. Pero ang dami yung question eh. Dahil mukhang lumalabas, stage itong nangyaring insidente. Matanong ko puro sa service of warrant, no? NBI po been designated to serve Yes. that warrant? At bakit And NBI? rightly so. Bakit? Kasi nakita mo nga, alam ni General Nartates na merong warrant. At I know that for a fact na pinapahanap sa kanya. Pero not once nag-form siya ng tracking team to look for these people. Yun ang problema ko. Since November, alam na niya. Since November, alam niya. Alam rin ni John Vic na merong warrant kasi mismong kapatid niya yung nagpasingaw nito eh. Kaya nga nagtago si Bato, di ba? So alam niya. Alam niya yun. Ngayon, ganito. Christian? Having known these circumstances, palagay mo, ibibigay pa sa PNP yung task na arestuhin siya? Di ba? Sige, tignan mo na lang during the weekend. Sabi niya, meron akong 10,000 policemen, dragnet, para huliin siya. Nakalusot, di ba? Pumasok sa Senado. Before that, may sinabi pa siyang mag-i-issue kami ng subpoena for I don't know what. Parang, ano ito? CIDG. Sasabihin ito. Ito yung CIDG? Iba ba? Yung sa CIDG. Then, nung nasa Senado na, withdraw yung subpoena. Di ba? Tapos nung nawala na, i-issue ulit yung subpoena. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan eh. Parang masyado ng misteryoso eh. Pero ito na lang, Christian. NBI yung designated arresting team. Either of them naman yan eh. So NBI. Alam niyo yung NBI, pag nag-serve ng warrant, tapos humarang ka, obstruction of justice yan, pwede kang huliin on the spot. Similar to what General Torre did kay Medialdea nung humarang siya. Kunin si pinusasan siya kaagad. Ganun yon. So ito, kunyari, even assuming totoo yung sinasabi ni Aplasca na itong NBI were there to serve the warrant, hindi mo pwedeng barilin. Bakit mo babarilin? Trabaho nila yun eh. Bakit mo babarilin? Di ba? Kaya alam nyo, sabi ko, kasuhan nila to ng attempted homicide. Si Aplasca, pati obstruction of justice, maliwanag yun. Tsaka, dati kayong senador, no? Yung Office of the Sergeant at Arms, pwede bang yan, parang untouchable, na pag mayroon nagpakanlong dyan, kahit considered a fugitive by virtue of that warrant by the ICC, pwede ba sila makapagputukan dyan? Kung magpapasok ba dyan untouchable? Kasi parang ganun yung dating eh. Ito yung kaharian o fiefdom ng mga senador at bawal pumasok kahit mayroong legitimate warrant that, let's say, law enforcement agencies such as the NBI need to serve. They cannot do that. So, ang mandato ng Sergeant at Arms ay una, to maintain order within the Senate premises and to protect the senators from hostile forces. Kunyari, nasa labas o may mga naka-attach na Sergeant at Arms. So, yan from hostile forces. Meaning, kunyari, may mga kidnap for ransom group dyan o may NPA pumasok, yung mga ganon. Pero pag law enforcers, nagko-coordinate sila, nagde-defer sila kasi wala silang mandato to enforce any arrest. Etong si Aplasca, nakalimutan niya, akala niya, nung nagrarambo-rambo siya doon, akala niya nasa PNP siya eh. No? Siguro may pantasya ito na maging ground troop eh. So nagpakitang gilas doon, nakita nyo, kinasan niya, pumunta doon, and just a matter of seconds, nagpaputok. And he made sure na-capture ng media yung mga putok, na-capture, but not close enough na makita na ang binaputokan nila yung mga pader. Di ba? Masama din kasi, na-endanger yung buhay pati ng mga inosenteng nagtatrabaho doon eh. Di ba? Yung media, pati na yung ibang mga empleyado ron na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ganun na nga precisely. Pero alam ko na alam niya kasi na it's a show eh, it's a performance eh. Na makikita sila from this side of the hallway pero hindi makikita ng media kung ano yung nangyari doon sa kabila. Di ba? Kasi nga sabi ko nga, kung isenara nila yon, if that door remains shut, hindi nila makikita yung NBI eh. Kaso alam niya na nandoon yung NBI, kaya pwede nilang gawin yung senaryo nila. Isa kong tanong, Senator, paano ba dapat imbestigahan ito? Kasi merong version itong Office of the Sergeant at Arms. Merong version yung NBI. Merong police report. Tapos nagdadaldal itong sa Alan Peter Cayetano. Dapat daw interagency investigation. Kung siya mismo suspect eh.
o sa suspect yung kanyang mga aksyon at saka itong si Ablasca. Kasi inisip ko dyan, di ba, very powerful po yung mga senador. Kunwari, may nagpatawag ng committee investigation to get to the bottom of this. What could stop the likes of Alan Peter Cayetano and the other DDS senators from confronting an official report, let's say, from the NBI that doesn't suit what they thought actually happened? Hindi po ba? Very powerful sila eh. Kaya parang hirap-hirap palabasin yung katotohanan dito eh. Ano pong tingin nyo? Kaya ganito nga napaka-importante dito, Christian. Kailangan matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Cayetano para hindi niya ma-whitewash yan. Pag nakaupo dyan ulit, nakabalik dyan si Senate President Soto, ngayon makakaasa ka. Pag inimbestigahan yan, madadali talaga tong si Ablasca at si Cayetano. Kasi makikita mo yung situation eh. Inano nila, talagang sinet up nila, makikita ng media na parang pinapasok sila. Wala namang pumapasok. Makikita dun sa CCTV that the NBI agents never crossed that boundary. So they were never threatened. But and even then, nagpakilala sa kanya. Sinabi sa kanya, nagpakilala sa akin ng NBI sila. Di doon pa lang, dapat nakipag-usap ko ano po bang natin, business natin. And then nakipag-stand up siya. Akala niya siya si John Wick eh. Kaya sabi ko, kailangan itong pag lumabas ito sa Senate premises, dapat damputin ng NBI yan. Kasi talagang actually bordering ng destabilization yung ginawa nila eh. Tapos ito pa. After nung putukan, nakita mo sina Cayetano, sina Amy, we are being attacked. Oo. 'Di ba? We're being Pina-fire up attacked. yung emotion eh, di ba? Pina-fire up nila. Pina-fire up yung emotion. Kung nanonood ka lang sa kanya at hindi mo siya kilala, maniniwala ka sa kanya eh na under attack. Pero ngayon, siguro naman nakilala nyo na. Sinabi niya, we're being attacked. By who? Sino ang umaatake sa Senado? Tapos yung kay Amy, ito, sinugod na kami, ganyan. Inutos ni BBM, ganyan. Wala namang utos, hindi nga pumapasok eh. So talagang it was a setup. It was kumbaga a staged shooting event para sa mga agenda nila. Kanina sabi nyo, sa lalong madaling panahon dapat matanggal itong si Alan Peter Cayetano para hindi ma-whitewash kung ano mga investigasyon ang gagawin tungkol dito sa nangyari. What would it take for him to lose his position or to lose that fragile or slim majority? Lalo, nagtatago na naman si Bato. Kung may tumalon na dalawang senador, tanggal ka agad siya. Sino ba nakikita niya medyo weak point dyan? Kasi ang isa sa mga crucial decisions ng huli, si Loren Ligarda. Tumalon sa kabila. Alam nyo, nakilala ko naman yan, karamihan sila. Ilan lang dyan yung talagang iukit mo na sa bato na hindi talaga tatawid. Is either by loyalty, kumbaga indebted sila o kung ano man. Pero yung karamihan doon na hindi naman, nag-straddle lang sa gitna, flexible yun. So, meron ka makikita mga flexible doon. Okay. Kaya yun, kaya. Okay. Kakayanin kaya yan before the impeachment trial itself? Masyado na matagal yun. Kung ang trial magsisimula ng After mga late June or early July, na yun, matagal na yun. Kasi talagang habang nandiyan dyan si Cayetano, maniwala kayo, gagawa ng kalukuhan yan. Hindi yan, very scheming na tao yan. Very scheming. And he will look at you straight in the eye na parang galing sa puso, parang totoong-totoo. Babalutan pa niya ng mga Bible verses yan para talagang, you will swallow the bait, hook, line, and sinker. But malalaman mo na lang pagka namulat ka, naisahan ka na pala. Ganun po ba yun? Kasi po nakaka-convince, lalo may mga larawan siya na nakaluhod tapos nagpapa-pray over. Parang ako naantig yung puso ko Lalo tuwing magsasalita, lagi may Bible verse Parang yung puso ko lumalambot Parang nagmumukha ako masamang tao pag nadidinig ko siya nagsasalita Hindi po ba? Alam nyo, the first few times na nakikita ko siya nung bago ako sa Senado, ganyan din yung pakiramdam ko. Pero nung na-decode ko na siya, nung having experienced barefaced lies every time na nakikita ko siya ngayon na ganyan, kinikilabutan ako. Ano bang term yan? Nakakarimarim. May pagka-ipokrito po ba? Yung ba yung term? Ipokrito? Sobra-sobra. Okay. Naisip ko lang naman ipokrito. Okay. Ibang level. Bago po natin puntahan yung yung issue ng impeachment, gusto ko lang makuha yung yung pagtingin nyo rito. Dito sa nangyari,
what do you think, what did this incident sa Senado reveal about Bato de la Rosa? Unang-una, he's a coward, no? Maliwanag to, PMA pa man din, kumanta pa ng alma mater song, hindi na nahiya eh. He was showing cowardice doon sa mga actions niya. Nakita niyo yung pagtakbo niya na yon, kumaripas ng takbo. Ano to, alam niyo sa Articles of War, binabaril yun yung ganon, pag tumatakbo ka. Authorized yun it's authorized. They can actually do that and not be penalized pagka yung mga duwag ay tumatakbo. So ganun yung pinakita niya. Nakakahiya sa mga sa buong PMA Alumni Association. Pero yun ang dinisplay niya. At he was even pathetic na hihingi pa siya ng tulong kay President Marcos. After niya pamunuan yung committee hearing, yung kay Jonathan Morales, naalala nyo? Yung kila Maharlika, yung mga drugs, ganyan. Tapos ngayon, ganito siya. And after niya tanggalin yung kaalyado na Senate President ni President Marcos, kumaga, wala na eh. Parang wala nang hiyaan eh. Wala nang kahiyaan. Sobrang survival instincts nitong mamang ito. And alam ko kung bakit. Bakit? Hindi, na lang yan. Inside the joke na lang yan sa mga... Okay. Hindi, ito kasi ganito. No? Inisip ko, kahit paano dapat mayroong konting dignidad na iniiwan, lalo isa kang senador, halal na opisyal, PMAer pa, dating Philippine National Police Chief, konting dignidad naman, di ba? Imagine mo, nakatatak sa alaala ng nating lahat. Yung kumakaripas ng takbo, tapos nadapa, tapos sinabi niya na wrestling siya. Tapos pagdating doon sa Senate floor, nagsusumbong. Yan si Trillanes, nandun pa yan sa library. Paalis siya. Yung caricature is not even the word. Nakakahiya. Wala man lang iniwan na dignidad. And nag-gaslight pa. Noong una, pinapakita niya yung kamay niya. Ni-wrestling daw siya. Tapos, sige, ipalabas yung CCTV. Di lumabas yung totoo. Hindi pala siya na-wrestling. Kung hindi, nadapa siya doon at ginawa niyang yung sangkalan yung kamay niya. Kaya siya napilayan. Basta, kumaga, wala ka nang makitang redeeming value. Nakakaya doon sa pamilya niya na ganyan yung dinidisplay niya. Ngayon, nagpapa-victim effect siya, no? Parang feeling niya na he's a victim of injustice. Alam niyo, sinasabi ko na sa kanila yan noon, nung nandoon sa Senate. Sabi ko kayong mga commanders, mga police, wag niyong gagawin, wag niyong susundin yung illegal orders kasi darating yung panahon kayo yung mananagot pag wala na pwesto si Digong. Ganyan ang mangyayari sa inyo. Akala nyo nakikinabang kayo dyan, siga-siga kayo. Pero pag wala na yan, iba na yung polisiya, kayo yung nakatiwangwang. Ngayon na itong panahon ng singilan. Di ba? Hindi pwede kasing quits na lang. Akala niya kung minsan parang pa-comedy siya. Akala niya magkakalimutan. Hindi. Libo-libo yung namatay na Pilipino noon. At siya yung pumirma, at siya yung gumawa ng Memorandum Circular 16 na verbal directive, reference niya, verbal directive of President Rodrigo Duterte. Siya pumirma yung Tokhang, yung Oplan Double Barrel, tapos to neutralize yung mga drug suspects, tapos pinakamatay. Yun ang ginawa ni Bato. Actually, naalala ko yung warning niya noong panahon ng Duterte administration. Binanggit ko yan kanina sa previous episode Your warning na weather lang yan. Hindi kayo habang buhay nasa kapangyarihan. At ngayon bumabalik. No? Puntahan po natin yung impeachment dahil na-transmit na itong articles of impeachment finally sa Senado. At sabi ni Cayetano, May 18 yung pag-convene ng Senado sa impeachment court. Pero ano ba nakikita yung kinabukasan itong articles of impeachment against the Vice President under a Cayetano Senate? Yun na nga, I dread that scenario. Kaya nga I'm still hoping and praying na maibalik si Senator Soto as Senate President. No? Pero assuming umabot tayo doon, masyadong manipis kasi yung yung majority niya. Ngayon, kung magtatago na si Bato, ang mangyayari nito, darating yung time na lamang pa yung minority sa bilangan. At pag nangyari yon, every time magma-motion, matatalo rin sila. So ganun yung mangyayari nito. Tapos pagka makapitas pa ng isa, galing sa side nila, lumipat sa kabila, talsik ka agad yan si Alan. Kaya I don't see it, natatagal ito. At alam mo, yung mga yan, marriage of convenience yan. Kasi kilala ko yan si Cayetano, kilala ko yan si Senator Loren, grabing, tubig at langis yan. Ganon din si Cheese tsaka si Alan, tubig at langis yan. Kumbaga, they may be tolerating each other now, but at some point, di ba,
pwede magbago yan. Oo. Sino yung binanggit nyo kanina? Kasi medyo naglag eh. Yung two bigat langis in the context of Lawrence, sino po? Si Loren at si Alan. Ah, okay. Tubigat lang. Okay, okay. I remember kasi si Senator Loren, alam mo, she's I think the second most senior diyan in terms of tenure. Kilala niya yung lahat. So, naalala ko noon, winarningan niya ako. Sabi niya, Sunny, sabi niya, kasi nagkikita niya, magkasama kami ni Cayetano nung kay Binay, yung Binay hearings. Sabi niya, Sunny, wag na wag mong pagtitiwalaan yan si Alan. Kilala ko yan. I will never trust that man ever in my life, sinabi niya. Dapat niya sinuportahan niya yan. Ngayon, I think at some point, tutuklawin na naman siya ni Alan and she will regret it again. Alam mo, si Senator Loren, she's relatively one of the more decent senators dyan. Meron lang sa corner yung advocacy niya in climate change and she's good at that. Problema, marami rin, siguro, kompromiso, kaya nandiyan dyan. Yun. Pero nga po, ano nakikita yung assuming na kung ano man yung Senate leadership dyan pero kasi kung buo na yung House Prosecution Team, tapos nailatag na yung mga ebidensya at least doon sa Committee on Justice sa House, pero syempre mas bubusisiin pa yan sa Senado. What do you think of the chances that the Vice President would be convicted? I believe wala naman nagbago. It may be hard to believe at this point na nakaupo si Alan. Pero iba kasi yung boto sa SP, iba yung boto sa conviction. Makikita mo yan, may mga nuances yan. I believe at some point, pag lumabas yung ebidensya at pag nagkaroon na ng yung mga transactional senators, kumbaga nagparamdam na, pwede pa rin ma-convict. At dun sa numero, I think it's still the same eh. May 16, 17 ang conviction. In fact, it can go as high as 18 pa rin. Talaga? Yan ang prediction nyo? Hindi. Ano pa rin to, yung maximum. Pero yung 16, attainable siya. Attainable yung 16, pero may buffer ka pa ng 18 ng dalawa kung talagang digdiinan nyo. Ano pa ba yung sa tingin yung kagimbal-gimbal na inaasahang makikita nito mga senator judges na ito? Kasi marami nagulat dun sa 6.7 billion na transactions. Tapos yung pag-confirm ng AMLAC dun sa matagal niya na binabanggit since 2016. Yung check deposits nitong di umano'y drug lord or known drug lord sa mga Duterte. Marami nagulat doon. Mm-hmm. Ang tingin ko, alam na nila more or less yung mga ebidensya. Pero susundan nila kasi yung public pulse. Kung yung publiko ay mawiwindang at magugulat at lilipat sa side ng conviction, doon nakasalala yung boto nila. If they go against the current, mag-aalanganin sila. Lalo na yung mga mag-re-election. Tapos titignan nila, pag tinamaan si Sara, yung numero ni Sara sa survey ng 2028, kunyari bumabaya ng 20%, midway dun sa impeachment trial, bakit pa? Why would you still hold on to Sara kung sinintensyahan na ng publiko? So, pwede yung reason. Kumaga maraming political considerations na mangyari in between. Kaya sabi ko nga, let's not lose hope. Every it's milestone driven. Nandiyan na ngayon sa Senate. Next ito, mag-convene as impeachment court. Next ito, mag-start na yung trial. So we'll take it one step at a time. Yeah. Apo. In the meantime, ano tingin niyo rin sa so-called Plan B ng mga DDS na kung sakaling, ito kasi yung tingin, hindi pa naman nila sinasabi ito openly, pero ito yung basa ng maraming Plan B, especially after the launch of the Rage movement. Ang parang pinapalutang nilang posible na patakbuhin sa 2028 kung sakalang hindi uubra si Sara Duterte ay itong si Baste. I think pag nasentensyahan itong si Sara, I think buong pamilya yan tatak Kasi kagaya nung expose ko, lahat silang miyembro ng pamilya tumanggap sa drug lord And that includes Baste. Tapos as it is, I don't see any scenario na yung mga supporters ni Duterte may impress dito kay Baste. Maaring yung mga taga Davao, di ba? Or yung mga neighboring provinces. Pero dito sa Luzon, sa Metro Manila, sabihin, makita pa lang yan. Ako, alam mo, maraming mga judgmental, mga judger na tinatawag na mga boomers, makita pa lang yung mga tattoo. Sabihin ng mga matatanda, ano ba yan? Di ba? Gagawin natin presidente yan.
Di ba? Pag nakabarong ng ganito, kita yung tattoo dito sa may ibabaw ng barong. Oo. Sabi ko nga sa iyo, ngayon tayo, open-minded na tayo about it, but there is a segment of society na sarado sa mga ganyan. Itsura pa lang ni Baste, I tell you, marami nang mata-turn off dyan. And even the way he speaks, parang ka lang nakipag-usap sa isang manginginom sa kanto eh. Wala kang makukuhang sustansya. Di ba nakakatulong yung matapang siya na maghamon? Pero hindi Kaya naman nga. tumakasa. So yun, isa pang yan. He will be haunted by that. Kaya yung any pamacho image niya maapektuhan. Then ito so yung brand ang tatamaan eh. Kahit mag-plan B sila, i-feel nila si Baste, even assuming they hold on to their hardcore na tipong mga blind cult followers na mga 25%, it won't be enough to win. So kung magiging three-way yan, may iwanan sila. They would finish at third place. So ganun yung nakikita ko dito. Kaya sabi ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Once upon a time, yung mga senador na yan, nakakalabit pa yung puso niyan eh. Pagka in the middle of the trial, masway natin, edi yun na, tanggal yan. In the meantime, habang nagpa-plateau o hindi nag-i-improve yung mga numero ni Sara Duterte, base sa mga surveys, dumidikit si Leni Robredo kay Sara Duterte in a one-on-one race. Tapos yung pinakahuli, yung scenario, Leni Robredo, Raffy Tulfo, tatalunin itong si Sara Duterte kung kakatandem niya si Amy Marcos by a slim margin. How do you see surveys like this? Yang kasing senaryo na yan, naka-premise yan dun sa si Leni Robredo tatakbo. Nagsabi na siya 100% daw hindi siya tatakbo. So pag sinasabi nating magbabago siya isip, di doon pa yon sa dulo. At naka-premise yan doon sa willing si Leni Robredo makipag-coalition sa administrasyon. At kung ano man yung conditions, syempre yung slate, marami yan negotiations yan. And I really don't see that happening. Kasi si Mayor Leni, hindi siya nakikipag-usap, kinakausap siya, hindi siya nakikipag-usap. And there's a difference. Ano to? So- Generally? so yung- or you're talking about something specific na merong kumakausap sa kanya? Hindi, talagang sa pagkakilala ko sa kanya. Personality niya. Personality niya. Oo, personality niya. So ngayon, yung head-to-head scenario ng Leni and Sara, para medyo malabo yan. Ang mangyayari nito, kung tatakbo man si Leni, kung magbago isip niya, malamang mag-field itong administration. Malamang si Senator Raffy Tulfo ang patatakbuhin nila. So magiging three-way yan. Hindi mahahati. Mahati, pero by then, palagay ko, mas mag-gain ng momentum yung administration candidate kasi bago, may makinari, may pera. So, gaganon yung aalagwa yan. Hihiwala yon. Kasi nga, kung mag-start lang si Leni sabihin mo ng middle of the year next year. So, ganun na naman ulit. Mag-ano ka ulit. Paano mo to i-revive yung ano mo. And remember, yung peak nung pink movement is only 27%. So meaning, Ayun pagka na yun. gumalaw na yung mga makinarya, yung mga congressman, wala na. Mga kampanya na yan. Yun ang problema dun sa style ng campaigning ng grupo nila, Leni. Kanila is social media campaigning Yung echo chamber, it's a feel-good campaign, but the political realities will set in once nagkampanyahan na. Yung mga mayors, congressmen, lahat sila ikakampanya nila yung kandidato ng administrasyon, dala nila yung followers nila, mahuhubaran ka. We saw that kay Grace Poe nung 2016. So, lamang sa survey, popular, not extremely popular, pero walang makinarya, bumaba, naging third place. So, ganun yun. Tinapos. Kinapos. Ang sinusulong nyo si Risa Ontiveros, Yes. How realistic is that given her current numbers? Alam nyo, may internal survey kami. Si Senator Risa, she only parang nakikita nila mababa pagka nandoon sa lineup si Leni. Meaning, pag nasa balota si Leni, natural, ang default si Leni. But if you take her out, kasi hindi naman mangyayari na tatakbo si Leni, tatakbo si Risa, at si Bam all at the same time. Hindi naman magde-defer yan sila. Pero in the scenario na hindi natatakbo talaga si Leni at i-endorse niya si Risa, transferable yung boto niya, yung base niya, plus meron pang sariling base si Risa. So dun sa head-to-head,
ano na, she is closing in on Sara. Risa to sa head-to-head. Again, naka-premise yan doon sa senaryo na magko-coalition yung middle forces and the administration. And do you think kayang gawin niya ni Risa Ontiveros? At pati yung pakikipag-coalesce sa administrasyon? I believe, alam ni Senator Risa kung ano yung kailangan gawin para siguraduhin matalo yung kalaban at manalo siya para maayos na itong bayan. Gagawin niya yon. At ano siya, proactive siya. She is not passive. So yun yung difference nilang dalawa. She would make things happen. And sabi ko nga, let's not underestimate. Alam mo, Christian, sa lahat ng surveys simula 2004, 2 years before the elections, ang lamang si Rocco. What happened? Di ba? Nag-collapse. Wala ring lokal. Nung 2008, 2 years before the elections, ang number 1 sa survey si Noli De Castro. Noli pala, sorry. Nung 2014, ang lamang sa survey, 2 years before the elections, lamang na lamang. Like anything, si Binay. Natalo rin. 2022, sino yung lamang sa survey? Si Yorme pa Parang nagaganon pa So, wala sa tayong basis to say na yung lamang or lumalamang na doon sa top 2 ang eventually mananalo. Ngayon, bakit natin palaging pinangahawakan ito yung most winnable? Hindi nga Wala sa kasaysayan yan. Yung mga nananalo, wala pa sa balota, wala pa sa surveys. Si Pinoy, wala sa survey. Di ba? Si Duterte, 2016, wala sa survey. Si President Marcos, siya hindi naman siya yung front runner. So nanalo, di ba? Bakit tayo, ngayon pa lang sumusuko na tayo, dito na lang tayo, we're stuck with her sige na lang. Ayaw nga Paano tayo mananalo kung ayaw ng tao? Okay, ito I hope hindi awkward to sa inyo, Nakikita ko yung mga comments dito ng mga viewers natin. Dapat tumakbo si Sonny Trillanes for president. Hindi to joke Dami nagpapatakbo sa inyo dahil to be fair, objectively speaking, they see your consistency ever since, di ba? Marami rin kayo nakaka-away from the pink movement, pero one thing that they cannot say, one thing they cannot say of you is that you are inconsistent. Very consistent, hindi po ba? So ano bang plano niyo sa 2028? Parehas pa rin yung plano ko po ay susuporta tayo sa isang kandidato na nararapat. At ang nakikita ko niyan ay si Senator Risa Ontiveros. Ngayon, siyempre, ina-appreciate ko naman po yung mga nagtutulak. Pero yung aking kasi is hindi ako pang mainstream. Kumaga parang, alam mo yun, kumaga sa pagkain masyadong matapang yung flavor, parang ganun. Pwede ko masabihin parang kimchi? Parang kimchi? Parang ganun. Either So yung you love it taste or you hate it. Acquired taste. So, sa general elections kasi, kailangan, palatable ka sa lahat. So, unfortunately, I was built that way. So, ganun na lang. Kumaga, I know my place. So. Okay, ito lastly. Kayo po ba yung susunod na DILG Secretary? Alam mo, Christian, marami ko na naririnig na ganyan. But to be honest, wala pang formal offer about it. So, everything would be hypothetical at this point. Pero if offered, would you be open to it? Yes, palagay ko kung mapipili tayo, mas marami tayong matutulungan, mas marami tayong magagawa. Siguro naman, for starters, talagang may hahabol na talaga kay Bato, no? At yung iba pang mga kalaban ng lipunan. But in a scenario na hindi naman ako ma-appoint, hindi ko pa rin naman bibitawan yung advocacy na yun, just as always. Since 2019, wala na ako sa government service, but I'm still around. Okay. Sige po, former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po for joining us tonight dito po sa Facts First. Magandang gabi po. Maraming salamat, Christian. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The